Hindi lahat motivated para gawin yung work. Pero yun nga yun yung tanong. Kaya mo ba siyang gawin nang kahit hindi ka motivated? Kahit tinatamad ka, gagawin mo pa rin regardless. Kasi hindi mo kailangan pakinggan yung emotion mo eh. Dahil pag pinakinggan mo yung emotion mo, ang gagawin mo is humiga, magpahinga, kumain ng cake, kumain ng mga ice cream. Pero hindi yun ang kailangan mong gawin. Ang kailangan mong gawin ay mag-workout. Mag-workout ka na mag-workout. To the point na halos hindi mo na kayang tumayo. Kasi kailangan mo maging malakas in order na magawa mo lahat. Para lahat magampanan mo. Lalo na kung ikaw ang leader ng company. Kailangan mo maging matalino. Kailangan mo maging sharp. Kailangan mo maging healthy. Darating ang point na talagang hindi lahat ng invitation mo pupuntahan mo kasi kailangan mo na i-decline yun eh. Kasi napaka-importante na ng oras mo. Yung oras mo, hindi na yan basta-basta ibinibigay kung kani-kanino. Kailangan sharp ka na mag-decision. Walang ibang may kasalanan sa buhay mo, sa buhay ko, kundi ikaw lang. Ako lang. Kung maging successful ako sa ginagawa kong to, kasalanan ko yun. Kung maging successful ka sa ginagawa mo, kasalanan mo yun. Lahat ng ginagawa mo, accountable ka dun. Walang iba. Kasi decision mo yun eh. Decision mo na gawin yun. Meron kang rights para gawin kung ano man ang gusto mo. So dapat, kung gusto mo maging successful, lahat ng gagawin mo is para sa ikagaganda ng company or ikaka-better mo. So, in order na mangyari yun, gagawin mo siya kahit tinatamad ka, regardless. Hindi mo papakinggan yung emotion mo. Lahat, logic lang. Kung tinatamad ka ngayon, may sakit ka ngayon, gawin mo pa rin. Gawin mo nang gawin. Kung wala ka sa mood ngayon, gawin mo pa rin. Kung bad trip ka ngayon, gawin mo pa rin. Kung heartbroken ka ngayon, gawin mo pa din. Kung broke ka ngayon, gawin mo pa din. Kung may injury ka ngayon, gawin mo pa din. Walang excuse. No excuses. Kasi pag nag-excuse ka, magiging hobby mo na yun. Magiging hobby mo na ang pag-excuse. Pero kung ginagawa mo, hindi ka nag-excuse, dun mapibuild yung discipline. Pag hindi ka na nag-excuse sa mga ginagawa mo. Kaya kailangan mo practicein na palakasin yung mind mo, palakasin yung katawan mo para mag-level up ka. Same thing sa business. Yung business naman na ginagawa ko dati. Naaalala ko nung ginagawa ko pa yung business na to. Sobrang hirap. Nag-start ako noon sa C6. Wala pa talagang masyadong gamit. Walang bubong. Tent lang. Hindi ko pa alam yung mga gagawin noon. Flavors. Lahat. Tinitesting ko pa. Hanggang sa one time nagkaroon ng opportunity. Yun. Na-vlog kami. Ni Kuya Charlie Boy, shoutout sa'yo. Kuya Charlie Boy, kundi dahil sa'yo, hindi makikilala ang Emperor Fried Rice. At syempre, nung nakilala ng Emperor Fried Rice, ginalingan ko na, nilupitan ko na. Talagang pinakilala ko siya ng gusto sa buong mundo. Dahil yun ang gusto ko, magkaroon ng #1 fried rice. Premium quality, highest quality, extraordinary. So, na-TV kami, na-TV, unang hirit, kay Susan tayo, para-paraan. Tapos multiple vlogs, kung sino-sino na mga nag-vlog. Sobrang daming pumuntang mga tao. Caloocan, QC, Masbate, Marilao, name it. Halos lahat nata ng barangay. Basta lahat ng barangay.
pumunta na sa amin para lang tikman yung Emperor Fried Rice. Pero syempre maraming pinagdaanan yung Emperor Fried Rice para mangyari siyang ganun. Ang daming trial and error sa rice, para painitin yung wok, ilang minutes yung serving. Kaya malaki pa mararating nito, sobrang laki na mararating nito. Yun yung vision ko dito, for sure. Kaya ikaw na nanonood, huwag kang makinig sa motivation mo. Kailangan mo maging disiplinado. Let's go!